Tulungan! Halika! Lalapit ako! Abutin mo ang kamay ko! Tulungan mo ako! Oo, tutulungan kita! Nariyan ako! Tulong! Ako si Isabel. Narinig kitang sumisigaw. Anong problema? Isabel, yung bata. Yung bata nakita ko dito sa loob ng silid ko. Tumalon siya sa bintana. Tulungan mo siya. Tumawag ka ng ambulansya. Yung bata, nahulog siya. Sino bang tinutukoy mo? Yung batang babae. Ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? May tumalon ditong batang babae. Dito mismo sa bintana nitong silid ko. Halika, tingnan mo siya sa labas. Tingnan mo mula dito sa bintana. Tingnan mo yung batang babae na tumalon. Tingnan mo. Wala naman na. Ano bang sinasabi mo? Anong wala? Paano may... Tingnan mo. Wala naman ako nakikitang batang babae na nakahandusay. Tingnan mo. Imposible. May batang babae na tumalon dyan. Kitang-kita ko. Ayun siya. Nasaan na siya? Bakit wala? Bakit bigla siyang nawala? Nasaan na yung bata? Miss, walang bata na tumalon dito sa bintana ng silid mo. Hindi. Mukhang namamalikmata ka lang. Ang mabuti pa, iwanan na muna kita. Kailangan mo na siguro magpahinga at kailangan mo na matulog. May iwan na kita. Isabel. Bakit? Wala ba talagang nahulog na bata? Wala. Tinignan ko na wala talaga. Guni-guni mo lang yun lahat. Kailangan ko nga siguro talaga ng sapat na pahinga. Kaya maiwan na kita, Pauline. Paano mong nalaman ang pangalan ko? Ha? Kay Aling Senya. Sa kanya ko nalaman ang pangalan mo, Pauline. Marahil nga guni-guni ko lang ang mga nakita ko kanina. Sa sobrang dami siguro ng iniisip ko. Kaya kung ano-anong nakikita ko na hindi naman totoo. Akala ko talaga may batang babae na tumalon kanina. Mula dito sa bintana ng silid ko. Kitang-kita ko siya. Humihingi pa nga siya ng tulong sa akin. Pero bakit ganoon? Bakit wala? Nasaan na yung bata? Kailangan ko nang matulog. Kailangan ko nang magpahinga. Bago pa ako tuluyang mapaliw sa kaiisip. Anong nangyari? Nakita niya si Alma. Si Pauline ba ang tinutukoy mo? Oo eh. Kayo nang bahalang kumausap sa kanya. Isabel? Aling Senya. Ano yun? Huwag kang mag-alala. Wala siyang malalaman. Hindi niya malalaman ang totoo. Sa ngayon.
Nababaliw na nga siguro ako. Kung ano-ano na lang napapanaginipan ko. Kung ano-ano na lang ang nakikita ko na hindi naman totoo. Nasisiraan na yata ako ng bait. Pauline, Aling Senya, Mukhang wala pang kaibigan mo. wala pa nga ako. Hindi ko na po siya makontak. Baka nga nagka-problema siya pabalik dito. Mahirap daw makasakay at baka nalubot po yung cellphone niya. Nag-aalala ka ba? Opo, kaibigan ko po yun at parang kapatid ko na. Yung batang nakita mo kanina sa silid mo, hindi ka ba nag-aalala para sa kanya? Teka, paano? Ikwinento na sa akin ni Isabel ang nangyari kanina. Guni-guni ko lamang ho yun, Aling Senya. Ang akala ko talaga totoo na. Paano kung totoo? Anong gagawin mo? Aling Senya. Alam kong pagod ka na. Kailangan mo na magpahinga. Sandali lang ho. Bakit? Anong ibig niyong sabihin sa sinabi niyong papano kung totoo? Bakit po? Maaari ho bang totoo ngang nakita ko? Wala akong sinabi. Kagaya ng sinabi sa'yo ni Isabel. Guni-guni mo lang ang mga nakita mo. At sa tingin niya, dapat ko siyang paniwalaan. Oo. Dapat kang maniwala sa kanya. Dahil maaaring ang batang nakita mo ay walang iba kundi ang anak niya. Ang anak ni Isabel. At kasama niya ang anak niya sa silid niya, Pauline. Ano? Isang batang tumatawa sa may di kalayuan ang tinatagayuan ko. nandito ako! Ayun siya. Nakatayo siya. Nakaharap siya sa labas ng bintana. Eka, anong... Tulungan mo ako! Unti-unti siyang humaharap sa akin at... Humaharap siya sa akin pero... Hindi gumagalaw ang katawan niya. Ulo lang niyang gumagalaw at humaharap. Hindi! Hindi! Gising! Ate Pauline! Gumising po kayo! Ate Pauline! Ako po ito! Si Alma! Hindi! Anong ginagawa mo rito? Lumayo ka sa akin! Kung ganon, alam ko nang sagot sa tanong ko kanina. Natatakot nga kayo sa akin. Alam niyo bang binabantayan ko kayo habang natutulog kayo? Nakatulog ako. Opo, nakatulog kayo habang nag-iisip ng isasagot sa akin. Sa tanong ko, kung natatakot ba kayo sa akin? Ano bang nangyayari sa akin? Panaginip lang po yung nakita nyo. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong matakot. Sa panaginip ko nakita kita. Diyos ko, ano bang nangyayari sa akin? Ngayon, parang ikaw naman ang natatakot. May nasabi ba akong... Sandali! Alma! Bumalik ka rito! Mag-usap muna tayo! Alma!
Alma? Bakit ka natatago dyan sa cabinet? Ano nangyari? Ayoko na sa kanya. Ha? Sino? Kanino? Kay Pauline. Ayoko na sa kanya. Ayoko na makipag-usap sa kanya. Bakit? Ano nangyari? Binanggit niya ang pangalan ng... Tama na. Tama na. Naunawaan ko na. Natatakot ako sa kanya, Mama. Natatakot ako sa kanya. Huwag kang matakot, anak. Siya ang dapat na matakot sa'yo. Halika. Lumabas ka na dyan. Wala kang dapat na ikatakot, Alma. Hindi kita pababayaan. Hindi, anak. Hello? Hello, Eileen? Ano, nasan ka na? Ano? Inabot ka ng ulan? Teka, saan ka ba kasi nagpunta? Wala namang ulan dito ganun ba? Kaya pala hindi kita makontak kanina pa. Eh di paano yan? Mag-isa lang ako dito sa apartment. Kailan ka makakabalik dito? Sige. Ikaw ang bahala. Basta bumalik ka kaagad na, hihintayin kita. Bye, ikaw din. Mag-iingat ka. Bumalik ka na, Eileen. Ayoko mag-isa. Natatakot akong mag-isa. Natatakot ako. Anong nangyari? Natakot ang anak natin kay Pauline. Bakit? Anong nangyari kay Alma? Anong ginawa ni Pauline sa kanya? Binanggit niya ang isang pangalan na alam mo na. At dahil doon, nanghina ang anak natin at natakot. Hindi pwedeng tayong matakot sa kanila. Dapat silang matakot sa atin. Anong gagawin natin? May naisip na akong magandang ideya. Ano yun? Halika, puntaan natin si Aling Senya. Yun ba ang gusto niyo mangyari? Oo. O sige, walang problema. Gagawin ko ang gusto niyo mangyari. At sisiguraduhin kong walang makakaalam kahit na sino. Ako ang bahala kay Pauline. Magaling. Maasahan talaga kayo, Aling Senya, sa lahat ng bagay. Mamaya, pagsapit ng hating gabi, muling dadala kang dugo. Sariwang dugo sa aking apartment. Sariwang dugo. Bakit bang init-init? Hindi ako makatulog. Kanina pa ako antok na antok, pero sa tuwing ipipikit ko mga mata ko, nakakaramdam ako ng takot at pangamba. Na para bang may mangyayaring hindi maganda.
Ang mabuti pa, buksan ko ang bintana nitong silid ko para naman may pumasok na hangin. Para guminhawa man lang ang pakiramdam ko. Ayan, nabuksan ko na. Umaalulong ang aso. At dito nakaharap sa akin. Umihip na naman ang malamig na hangin. Hindi. Ano bang ibig sabihin nito? Isasara ko na lang tong bintana. Itong ibinigay sa akin ni Mama na kwintas na may pendant na krus. Hahawakan ko lang ito. Hindi ko ito ihiwalay sa akin. Lintik. Hindi natuloy ang plano ko. Bigla akong nasilaw sa hawak niyang krus. Diyos ko. Alam kong minsan akong nawala ng tiwala at pananalig sa inyo. Pero muli akong bumabalik. Nakikiusap. Huwag niyo akong pababayaan. Ibigay niyo po sa akin ang hinihingi kong kapatawaran. Tahimik na. Tumigil ang aso sa kanyang alulong. Diyos ko, salamat po. Sino? Tito! Oh, hindi. Ikaw na naman. Paano ka ba nakapasok dito sa silid ko? Kanina pa ako dito. Ano? Hindi ba nasabi sa'yo ng mga magulang ko? Ano ang dapat nilang sabihin? Dito kami dating nakatira. Dito sa silid mo. Ano? Panoorin mo ako sa gagawin ko. Oh, anong gagawin mo? Matutulungan mo ba ako sa nakatakdang mangyari? Teka, anong gagawin mo? Tulungan mo ako! Oh, oh, Tulungan mo ako, ate! hindi. Tommy! Kapatid ko! Ikaw ba yan? Tommy! Tulungan mo ako, ate! Oo, tutulungan kita! Tutulungan kita, kapatid ko! Hindi! Alma! Tommy! Bakit nangyayari sa akin to? Ang buong akala ko magkakaroon ako ng katahimikan sa apartment na to. Pero hindi. Lalo lang naging magulong buhay ko. Hindi na ako magkakaroon ng katahimikan. Hindi mo pa rin ba nauunawaan? Pakiusap. Ipaunawan niyo sa akin ang mga nangyayari. Para na ako masisiraan ng ulo sa kaiisip. Heto. Tingnan mo ang dyaryo ito. Basahin mo. Nakikita mo ba kung sinong nasa larawan na yan? Hindi. Si Isabel at si Brian. Tama ka. At tingnan mong maigi ang batang kasama nila. Si Alma. Si Alma ang batang kasama nila. Pero bakit narito sila sa dyaryo? At bakit sinasabi rito na matagal na silang patay? Anong ibig sabihin nito?
Tama ka. Matagal na silang patay. Hindi. Gusto mo bang malaman kung ano ang ikinamatay nilang lahat? Gusto mo bang malaman? Mama! Papa! Maniwala kayo sa akin! May gustong kumuha sa akin! Isasama raw niya ako sa napakainit at napakadilim na lugar. Puro masasama ang naroon, Mama, Papa! Ayoko sumama sa kanya! Huwag niyo ako ibibigay sa kanya! Tama na yan. Ilang beses pa namin sasabihin sa'yo ng papa mo na walang katotohanan ng mga yan. Lahat yan panaginip lang. Pero Mama, totoo. May gustong kumuha sa akin. Gusto niya ako saktan, Mama. Natatakot ako. Natatakot na ako para sa anak natin. Nanaginip na naman siya kagabi. Minsan gusto ko na siyang paniwalaan. Lalo pa nung makita ko ang mga pasa sa katawan niya. Gusto ko nang maniwalang may nananakit nga kay Alma sa tuwing nananaginip siya. Pero napaka-imposible. Paano siya masasaktan ng isang panaginip? Ryan, narinig mo ba yun? Agalin, matulog ka na. Parang si Alma yung sabigaw. Ano? Si Alma nga! Ang anak natin! Alma! Anak! Alma! Anak! Anak! Ang babae ko! Buksan mo tong pinto! Alma! Diyos ko! Ang anak natin! Ryan, gumawa ka ng paraan! Ang anak natin! Alma! Anak! Alma! Tulungan niyo ako, Mama! Papa! Alma! Anak! Sandali! Huwag mo gagawin yan! Huwag ganyan! Silang may ginagawa sa akin, Mama, Papa! Pero ayaw niyo maniwala! Gusto nila akong saktan! Gusto nila akong kunin! Anak! Nariyan na ako! Ililigtas kita! Hindi! At dahil sa nangyari kay Alma, tumalon din ang mga magulang ni Alma. Kaya namatay silang tatlo. Walang natira sa kanila. At sa katunayan niyan, dito sa bintana ng silid mo, dito sila tumalon, Pauline. Dito nila kinuhang kaluluwa ni Alma, pati na ng mga magulang niya. Hindi! Tama na! Ikaw, Pauline, paano mo ipapaliwanag ang totoong nangyari sa kapatid mong si Tom? Halika. Tumalon ka rin sa bintanang ito, Pauline, para makasama mo na ang iyong pinakamamahal na kapatid. Tama na!